na Manong Balita. Huwag na ho natin patagalin. Ready na ba siya? Paring Ramiro, si DOTR Undersecretary Ferdinand Andy Ortega. Yusek Ortega, magandang umaga po sa inyo. Orly, good morning. Magandang umaga sa inyo dyan. Meron lang po kami, maiksing-maiksi lang po ito. Kasi parang lumalabas sa mga report, mukhang wala ko bang naging paliwanag ang DOTR para humantong sa resolusyon ng Senado na mag-recommend sa Pangulo na suspindihin ang PUV Modernization Program. Wala ko bang naging paliwanag ang DOTR sa kanila? Alam mo, Orly, nung narinig pa lang namin si Senate President Escudero last week na merong plano, sumulat agad si Secretary Bautista sa kanya nung Monday at nilahad doon ang totoo at maayos na programa ng modernisasyon para magkaroon siya ng informasyon at malaman ang update at talagang embrace to ng buong sektor ng transportasyon or rather ng majority. So we gave a letter last Monday, even wala pang resolution, para nga maunahan at mapaliwanag naman. Kasi yung dahilan ng resolution, planaw ng ilan dito, hindi naman ito dapat humantong sa suspension. Ito yung hinahanapan ng solusyon. Yung hindi pagkakalob ng tamang impormasyon, pati ho yung halaga ng mga modern jeepney. Hinahanapan lang ito ng solusyon, hindi suspension. Kaya siguro baka hindi na kontento mga senador sa paliwanag po ng DOTR, Yusek. Una, Orly, ongoing yung hearing sa Senado. Sinasagot yung mga tanong ng DOTR, ng LTFRB at saka ibang ahensya. Kaya nga kami mismo, lalo na yung sektor ng transportasyon, nabigla sa naging plano at ito na nga, nagka-resolution. Kasi we were there, we were explaining, and talagang, alam mo, tulungan to eh. So, the fact na nangyari ito, talagang nabigla, lalo na ang sektor ng transportasyon. And on the part of DOTR naman, alam mo naman, utos to sa amin ng Pangulo at alam natin na magandang programa. So, we have to pursue this program for the commuters. Okay, halin tanong na lang at itutuloy ko ito siguro sa susunod na pagkakataon na Yusek. Mukhang may mga pasahero, nung una parang suportado pero ngayon naiiba na yung pananaw nila. Apektado yata sila ng kawalan ng masasakyan mula na nagsimula ang consolidation. Ano ang reaksyon nyo rito, Yusek? Alam mo, Orly, otherwise, yung sinasabi na kulang, with due respect kung saan nyo nakuha yung balita, halos natin nararamdaman. In fact, tuloy-tuloy ang serbisyo ng mga nag-consolidate. Nanggaling yata yan, Yusek, doon sa desisyon ng LTFRB na paintulutan yung mga luma paring sasakyan dahil wala para matugunan yung kakulangan ng sasakyan. Kabaliktaran yan, Orly, yung desisyon ng LTFRB na payagan yung maliliit na ruta or rather konti lang na nasasakyan, mga 4 or less sa bawat ruta, pinayagan yon dahil napakakonti mag-consolidate at hindi yung pinayagan dahil kulang ang sasakyan. That was a wrong reaction. Mali po yun, napakamali po nun. Maayos po ang ating lansangan. Salamat sa sektor ng transportasyon. Yusek, maraming salamat sa ibinigay ng pagkakataon. Itutuloy natin ito sa susunod pa ho siguro mga pagkakataon dahil mas marami tayong kinakailangang malinawan dyan po sa desisyon na yan ng Senado sa kanilang resolution. Maraming salamat po, Yusek. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa iyo. Si Yusek Jesus Ferdinand Ortega, mga kapuso, Department of Transportation, Undersecretary for Road Transport and Infrastructure. Paalam na ho tayo!